balik sa kwento. So, iniwan ko ang isang magandang asawa, isang 2-year-old na bata, na medyo malas, dahil carbon copy ko. Malas yung bata niyo. So, ako ay nakulong. At siguro kung noong bago ako nakulong, meron na akong balak na magbagong buhay. Baka hindi na sana inabandon ng misis ko yung relationship namin. Pero kasi, wala, trahedya na nga yung buhay, ang yabang-yabang ko pa. Pag pinalaw niya ako, imbis na i-comfort ko siya at humingi ako ng tawad sa kanya sa gulo ng buhay na nagamay siya. Kasi dati wala naman siyang kamalay-malay. Nag-aaral siya sa Central Scholar University sa Mindiola at major niya yung nutrition. Siyempre, baking, yung cooking, di ba? Sarap sana ng buhay. Ako naman, sinusundo ka siya, wala siyang alam na shoot ako. Dahil may nakalabit na kurbata, parang batang Sambeda rin eh. Sambeda yung katapat ng nung Central Scholar University. Siyempre, nakakupas na maon, nakamokasin na walang medyas, labas yung mga tato, parang ganyan. Parang, kala nung iba sa inyo, tights eh. Hindi tights siya, tato talaga yan. Baka sabi niyo, naka-tights siya. So, gano'n na nangyari sa buhay ko, palit daw ng armas. Gano'n na nangyari sa buhay ko. Wagi. So, gano'n na nangyari sa buhay ko, bigla siyang sumama sa akin magtanan. Ayun ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay. Dahil ako lang dati ang takbo ng takbo. Tago rito, takbo rito, barilan dito, barilan doon. Saksakan dito, saksakan doon. Eh sumama siya. Dalawa na kami ngayon. Takbo rito, takbo ron. Nagkaanak, 3 na kami. Takbo rito, takbo ron. Wala talagang trahedya talaga yung buhay. So, nung nakulong na ako, nagkaroon ng compromise yung pamilya mo. Yes, sir. Sabi ng mga kapatid mo. Tigilan mo ang pagdalaw dyan sa lalaking yan. Ano pa bang makikita mo dyan? Ang dami ng sentensya. Sentensyado sa kasong pagpatay. 8 taon hanggang 14 na taon. Nabigong pagpatay, 2 taon hanggang 10 taon. Hold up ng Philippine Airlines, 2 taon hanggang 10 taon. Isa pang opisina ng Philippine Airlines, 2 taon hanggang 10 taon. Tama na. Kung gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan niyang anak niya sa'yo, huwag kang dumala. Ipapasok namin sa private school yung anak mo. Bibigyan ka namin ng trabaho. Mag-uopisina ka. So, parang magbuhay. Sumulat yung misis ko sa akin. Sabi niya, Bill, alam mo naman kung kagano kita kamahal. Totoo po yan. 2 beses akong binawi. 2 beses din akong tumakas. Pero hindi ko na talaga kaya yung buhay na parang araw-araw nanginginig ako sa takot. Parang ang inaabangan ko na lang, may tatakbo kang bata sa akin, sasabihin na, Ate Esther, si Bill, nakabulag ka doon, patay na. Hindi ko na kaya. Tapos yung huli niyang sinabi sa akin, kumakain din ako ng bagoong, kumakain din ako ng tuyo, ng talbos ng kamote, hindi ko kailangan yung mga catering mo, hindi ko kailangan yung mga pinapadala mong masasarap na pagkain. Basta tahimik lang sana ang buhay natin. So yun no, wala, hindi mo naman siya mapapagalitan, hindi ka makakasagot, sulat yun eh. Wala kang kalaban-laban. Kung matanggapin yung na ultimo adios. So siyempre, astig ako eh, hindi ko pakikitang umiyak ako. Eh, big time ako sa loob eh. Pagpasok ko ng kwarto, iyak ako. Mahal ko siya eh. Iyak ako. Pangalawa, baka sabihin niyo, kala ko ba siga siya, patumawag siya. Excuse me. Normal din ako, meron din akong tear glands. Nagpuproduce din ng luha. Kaya maiiyak ka rin. At hindi naman talaga ako yung talagang sabihin mo na pinanganak na savage, pinanganak na walang, hindi marunong mag-evaluate ng tama at saka mali. Eh, sabi ko nga sa inyo, honor student din. Character education, 4th grading period, 95.
May dalawang period pa. Hindi 105 yung bago ka graduate. Fourth grading period, 95 ang character education. Sa 8th grading period, 100 na. 6th grading period, 105. Diba? Pero yun ang ibig ko sabihin. Kahit matalino tayo, that is never an assurance that our life will never be in chaos. Ang buhay natin pwedeng mabulabog. Ang buhay natin pwedeng ilampasok ni Satanas. Ang buhay natin pwedeng pagulong-gulungin ni Satanas. Pero ngayon, siya na ang pinagugulong ko. Sa bawat patotoo na nagda-down sa kapangyarihan ni Satanas, gumugulong siya sa inis. Di ba? At bukod doon, tinatapak-tapak ko siya. Spiritually and artistically. Kayo naman, pumalak pa kayo, hindi mo nga alam kung bakit artistically, arte lang? Hindi, kasi may tattoo ako ni Satan, oh. Yung mukha niya, naka-blush-on pa nga eh. Tapos sa ngayon dila. Ang ibig ko sabihin, artistically, because this is art. And art, tinatapak-tapakan ko siya. Yun yun. Pero lahat yan naganap yan nung gawin ko lang kanlungan ng Panginoon. Wala na yung talino ni Bill. Wala na yung kanyang pagiging smart. Yung pagiging quick thinker niya. Wala na. Ang kanyang inaabangan na lang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Call unto me. Sige na nga, pinakakanta nyo na ako. Malakpakan natin na malakas ang Panginoon. Gawin mo siyang kanlungan. Sa pagwis mo, Ginoon, ako ay kakanlong upang ako'y di masaling ang kaawain at ilubong. Ikaw
1980, nung una akong kumanta sa public.